Nag-start ako ng singing nung high school ako. Na-involve ako sa isang choir. Pinilit ako ng teacher ko kasi kailangan nila ng members. Sabi ko, okay, dagdag naman to sa grades. So, umattend ako. And after nun, sabi yung teacher ko, ba't kaya hindi ka na rin sumali sa quartet? Sumali din ako sa quartet. Hanggang sa, try mo na mag-trio. Sige, trio. Do it! Sige, do it. Solo, yun. Doon ako tumigil kasi sobrang may kaba ako pag nagsosolo. After nun, naisama ako sa isang group. Back in 2008, naisama ako ng tita ko sa Viva to audition for a boy group. And this boy group is called Accelerate. And wala akong kaalam-alam na mapupunta ako sa isang sing and dance group. Dumaan kami sa series ng workshops and doon na-hone yung skills when it comes to singing. Noong time na yun, ang na-idol ko talaga was Jason Mraz and hanggang sa naging Bruno Mars. And more on sa acoustic side ako and also alternative rock. Mga rock bands natin sa Philippines din. And sila Bamboo, yan, yung mga titingnan ko. Also, Sir Gary V sa mga Christian music. Yung genre namin ng mga panahon na yun is more on pop na R&B and more on dancing talaga. Kasi siya, P-pop. Actually, kami yung first boy group na tinawag na P-pop. Dumating sa point na sabi ko, ito ba talaga yung tunog na gusto ko para sa amin, sa akin personally. Parang hindi ito yung hindi ko nalalabas yung emosyon ko sa mga kanta namin kung magfo-focus ako sa ganito. So siguro yun yung pinaka time na naisip ko na I should go write songs for myself and I want to express myself through my music. Sabi ko, I need to study music. So I stopped show business and I went to Dumaguete para mag-aral ng music technology. And doon ako natuto kung paano magsulat, paano ang iba't ibang klaseng music, and doon ko nahanap yung tunog ko, yung sarili kong genre. Current sound na masasabi ko, I'm more on sa love songs kasi, and siguro masasabi ko na it's also pop, na may ballad, na may halong acoustic sound. So doon ako umiikot sa ganong genre. Siguro hindi pa to yung final na genre. Gusto kong mag-experiment sa mas marami pang genre. And also, kung alam din ng mga viewers natin na galing ako sa isang boy group na more on pop, noong time na rin yun, nagko-compose na kami ng rap parts. And siguro, isa yun sa magiging experiment ko and how kung may apply yung talent ko sa rap and also doing more dance songs. Siguro yun yung dapat abangan nila. How do I make myself relevant is I listen to my audience. Lahat ng mga nakikinig sa mga kanta ko, nakikita ko yung mga comments nila sa social media. And actually, may nag-request sa akin recently lang na gusto niyang gawan ko ng kanta yung buhay niya. You need to listen to your audience para malaman mo kung ano talaga ang pinapakinggan and also kung saan makaka-relate sila. And siguro yun yung pinaka-best para sa isang artist. Challenges, siguro yung time management, and also hati kasi yung yung oras ko sa ginagawa ko. Hindi lang naman ako sa singing, I also do acting. And yun siguro yung pinaka-challenge, paano ko hahatiin yung oras ko sa dalawang bagay na ginagawa ko. Whenever I perform, siguro yung pinakamasarap na feeling, yung makita ko yung fans ko na nakangiti and singing with me while I perform. And that is the best feeling para sa aming mga artists na makita mo silang masaya at kumakanta sa bawat lyrics na ginawa mo.